Hello everyone, it's November 24. It's a Monday, first day ng ating walang work. So wala na tayong work since Friday, last day natin ng Friday. So ngayon, balik to driver tayo ngayon. So nahatid na natin si Bunso and nandito ako ngayon sa north side, sa pathway ng north side. So galing na ako doon. Naisipan ko na lang mag-video. Sayang yung oras. So, ito yung napuntahan na natin to before. And di ba tumagos tayo dun sa tawag dito sa tunnel. So, ngayon nandito na ako sa kabila kasi ako nanggaling doon. So, ito pathway na to. Pwede kayo mag-bike, pwede din mag-scooter. Yan. So, ayan yung kanal. Ito yung kanal dito sa Australia. Ganyan. So, nagpa-flood dito pag sobrang lakas ng ulan. Tapos yan, may mga butete. Butete, ayan. So, nagiging frogs yan, diba? Pag lumalaki na. Ayan. Kita nyo ba sila? Tadpole ang tawag natin dyan sa English. So, yan. So, magiging millions of frogs na naman yan pagdating ng panahon ng ilang araw. So, ayan guys. Walking lang. So, since wala na tayong work, meron tayong oras mag-walking. Magba-back to walking tayo. And it's only 23 days to go. At makaka-uwi na tayo ng Pinas. Hopefully, maging maayos ang ating pag-uwi at biyahe. Ang init na guys, pero mag-ano pa lang. The time is teka lang kasi nagka-counting siya ng ayan, 6:12 ng umaga. Nagka-count siya ng aking steps. So, after nito uwi na. I think nadaan ako na IGA. Kaso mamaya pang bukas nitong IGA dito sa north. Yung sa IGA natin sa Jinjin bukas na siya ng 7 o'clock ata. Pero dito tanghali nagbubukas. So ayan yung tunnel na dinaanan natin going to the other side. Pero hindi na tayo pupunta dyan kasi medyo madumi. Dahil nga siguro bumaha dito last time. Madumi siya. So ayan, walking. Ipapakita ko lang sa inyong paligid. So yung si Haring Araw ay sikat na. Nakikita nyo ba siya? Ayan siya. Sobrang sikat. Sobrang init na agad. Naka-jacket pa ako. Ayan. Kamusta kayong lahat? Shout out sa mga mabait kong lagi nakasubaybay sa aking mga videos. Nagko-comment sa mga videos ko. Kay sis Pinay Aussie. Ayan. Nagpunta sila ng South Korea. And ang ganda-ganda ng mga places na pinasyalan nila doon. Hopefully someday tayo din makapunta ng South Korea. And kahit saang bansa pa. Makarating din sana tayo. Habang malalakas pa ang ating mga katawan. Ay Lord, I love you po. Kailangan natin continue ng walking kasi kailangan to ng ating hips, yung hip arthritis ko at saka yung osteoporosis ko. Ito lang yung tanging way ko para may stretch ko siya. And yung tuhod ko, talaga namumblema ko lately sa tuhod ko kasi talagang pagka lumuluhod ako sobrang sakit niya. Hindi ako makatayo agad. Yan, kasi nung I was in college, final exam ko on my 4th grade, na-aksidente ako. Nagkaroon ng hold up dun sa jeep. Tapos pagtalon ko, bagsak ko, dalawang tuhod ko yung bumagsak sa semento. Kasi tumalon ako sa jeep. Natakot ako dun sa hold upper. May dala siyang kutsilyo. So, pagtalon ko dun sa jeep, bagsak ko yung dalawang tuhod ko sa semento.
Good thing stop nga yung stoplight, naka red light siya, and then someone carry me to the sidewalk. Tinabi niya ako doon and asked me to if I need to go to the hospital. Sabi ko hindi, kasi nga may exam akong hinahabol. So nakapasok pa ako noon, but when I got home, sobrang pasana siya, yung na talaga siya, yung violet na, yung purple na yung kulay ng tuhod ko. Pero hinayaan ko lang yun, nilagyan ko lang yun ng Vicks atay, nilagay ko doon. And then hinayaan ko lang siya, hindi ko talaga siya pinatingnan. So ngayon, ina-atake na ako ng sakit. I don't know what happened to this chair. Ayan o. Someone bumped into it or someone na nagsira ng upuan. I don't know what happened. Wala namang evidence na may baka nakabangga. Sayang yung chair. And then this one, may isa pang chair dito. Ayun. Kaya ayun, sana pagbalik ko from Pinas, papatingin ko kay doktor kasi baka maagapan pa or makita ko anong problem. Ay, ang init, grabe. Ayan ang paligid. Walang nag-walking, I don't know bakit. Dati-dati marami ka. Sa bagay kasi magsi-6 pa lang, past 6 ang umaga. Usually mga siguro 7 sila nag-start. Pero ang aga nga sumikat ng araw. 5:30, tirik na yung araw. Ayan yung IGA dyan. 7, I don't know kung anong oras sila nagbubukas. Pero pag nagbukas sila ng maaga, dyan na lang tayo bibili. Hopefully 7, bukas na sila. Hinihingal na ako, guys. Kamusta kayong lahat? Malapit na ang Christmas. Yung iba nakatanggap na siguro ng half ng kanilang 13 month. And possible, ubos na by this time. Bago dumating yung mga perang yan, naubos na yung, kumbaga parang nauna na kayong mangutang. Tapos pag dumating yung pera nyo, yun yung ipambabayad nyo. Kaya wala rin. Parang hindi nyo rin mararamdaman yung 13 month. Ay, hiningal ako. Sa hirap at saka sa mahal ng bilihin lately, nako. Sa ngayon, mahal na ang bilihin. Kaya ang hirap din mag-save, you know. Ang hirap din na mahirap talagang yumaman o makaipon ka. Unlike, pero pag talagang tiniis mo na magpakagutom o tipirin ko ano man yung bibili at kakainin, nakakaipon ka. Pero nga dahil sobrang liit din ng sahod, especially mga hindi naman minimum yung sahod, umaasa lang sa, alam niyo yun, yung per day lang na tama lang na makapag-survive for a day. Mas malaki pa yung gastos nila sa araw kesa yung kita nila for the day. So ang hirap din pag ganun. Tapos marami ka pang anak, tapos mangungupahan ka pa, babayaran mo pa yung mga inutang mo kasi hindi naman araw-araw ay may ikita ka, so need mo mangutang. So ang importante doon, you still survive, lalo na kung may mga anak ka, nakaka-survive pa din kayo, nakakain kayo 3 times a day. Naranasan namin yan mag-iina na isang beses lang kami kumakain sa isang araw. Buong araw puro tubig lang kami. Pero ganoon talaga, nakapagtiis, and so far nakakain na natin yung mga gusto natin kainin, and nakakatulong pa tayo sa ibang tao pagka may sobra tayo. Kaya pag i-bless tayo ni Lord na maging mayaman tayo, mas marami tayong matutulungan, lalo na yung mga animals. Gusto ko talagang tulungan yung mga hayop, na mga stray cats, stray dogs na napapabayaan. Ay, pero parang it's too late na for me kasi tanda na ako. Imposible na tayong lumama ng instant. Bukod lang kung tataya tayo ng loto and swertihin tayong manalo.
but then sugal pa din. So impossible pa din na maibigay sa atin ni Lord yun. But then life must go on, and happy ako na kahit papano may mga tao tayong na share ng blessing natin, and nandyan para din kilalanin tayo. And yun, nagpapasalamat ako sa lahat-lahat ng mga laging nanonood ng videos natin, lagi nakasupport. Yung iba umaasa din sa mga ganyan na sinusuportahan nila, pero ako hindi ako makapangako sa inyo na humayat maya ako kayo mabibigyan ng blessing, kasi alam niyo naman din na ngayon wala nang work and wala naman tayo ibang income kundi maasa lang tayo kay Polar Bears allowance na binibigay sa atin. And of course si Bunso, halos lahat din siya nagko-cover ng natin expenses, lalo na sa grocery. And yun, kaya tiis-tiis lang papaano, but makakatulong din and makakasurvive pa rin tayo. Just always believe in yourself, have faith in God, always pray, be thankful kung ano man ang meron sa table, kung ano man yung nararanasan nyo ngayon. Hindi lahat dapat i-blame kay God, because create niya tayo, binigyan niya tayo ng isip, ng katawan para mag-isip, gumalaw, to survive. So dapat dun pa lang be thankful na tayo. And sa mga taong may mga nasisilungan, nakakain, yun, be thankful, kasi kahit papano we still here, kumbaga buhay pa tayo, and hindi tayo katulad ng iba na nakatira sa lansangan, nahihirapan kumain, namamalimos, minsan na tatrato pa na somebody kasi nga akala nila masamang tao, hindi nila alam nagbabaka sakali din yun na makahingi ng tulong at makakain sila for a day. So yung mga ganun tao, dapat yun yung mga pinafocus din ng government at saka ng mga mayayaman, hindi yung puro sarili lang nila yung iniisip nila, di ba? Although may mga tao din na good Samaritan na hindi na kailangan nag-post on social media para magbigay ng blessing or tumulong. But then, yun na, always pray, be thankful, at saka always be humble. Kung ano man yung nare-receive ninyo, hindi nyo dapat ipagmayabang yan. And kung sino man yung nagbibigay ng blessing or ng tulong sa inyo, hindi nyo dapat sinasamantala or tawag dito, kinakaibigan lang dahil may kailangan kayo. Supposed to be dapat whatever na meron o wala man ay nandyan kayo, nagpapasalamat, and at the same time gumagawa kayo ng way para din makasurvive in your life, dahil hindi natin hawak ang buhay natin. So anytime, anyhow, pwede tayong mawala, pwede tayong magkaroon ng problema na hindi natin inaasahan. So dapat be grateful at saka maging handa at the same time. Yun nga, lagi isipin si God ang gumagawa ng mga bagay-bagay pangyayari sa buhay natin, kaya sa kanya lang din tayo dapat magtiwala at kumapit. So ayan, natapos ko na yung walking ko, naka 15 minutes ako kahit papano. So salamat sa pagsama sa akin today. Yun lang ang ating puro tayo sermon, puro tayo drama. Ganyan talaga ang buhay pag nabubuhay. Walang ibang kundi drama lang sa buhay, on how to survive in a day, and how to survive life na wala kang inaapakang tao, kundi yun lang, magpaka ikaw lang. Be true to yourself, be true to sa mga taong nakapaligid sa inyo, kasi bibihira yung mga taong totoo. So don't wag niyong abusuhin.
So, I'll see you soon guys. And shoutout ko yung aking mga nakis dyan. Alam nila kung sino-sino sila. Ayoko na mag-mention, baka may makalimutan tayo. So, I'll see you soon guys. And ayan, antayin ko lang mag-open yung IGA. Then, uwi na tayo. Just need to buy some cat food. Okay, I'll see you again. Thanks for watching. Don't forget to comment below. Love you all guys. Bye. Be safe. Subscribe to JLo Cyril Pinay Living in Australia channel to stay updated on her videos. Long live JLo Cyril! Long live!